Okay, nagabi ka na tong tanan mga kaigsuonan. So dalay ko ng Dios karong kagabion mga higala kay makapadayon kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So sa ato ang Faith Baptist Church family, sa DepEd family, sa akong kaugalingon nga family, sa The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles, may gabi ka na tong tanan. So dalay ko ng Dios ayop nata sa maayong kahimtang, maayong kapiskay sa panglawas. O bisan man wala tas mayong kapiskay sa panglawas, still nga maayo ang Dios atong gipangalagaran higalay so you have your Bible with you, please open in the book of John 16:33. It says, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." So kung itong basahon sa Bisaya ang pulong para sa itong mga kaigsuonan nga mga Bisaya, no? Sa bisag asa sa tibuok kalibutan na mga Bisaya. So kung basahon sa Bisaya nga pulong, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. So nindot kay ang verse mga kaigsuonan, naghatag na to og kanang encouragement sa matag usa, no? Ana ang Dios, "These things I have spoken unto you." Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw. Aron mga kaigsuonan makabaton kitag kalinaw. Nindot ba nang naatay malinawon nga pangunahuna, malinawon nga pamuyo, kuyog ang family, malinawon nga komunidad, malinawon nga kung asa ka nga lugar nagpuyo, asa ka nga nasod, no? Nindot kay nang naatay kalinaw. Apan kini nga kalinaw mga kaigsuonan is pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Nakitay peace, pinaagi sa ato ang pagkahiusa sa ato ang buhi nga Dios. And then gisumpayan, paantuson kamo sa kalibutan, no? This kalibutan nga itong gipuy-an mga kaigsuonan. There is trials, there is mga bad circumstances, may mga pagsulay sa kinabuhi, no? Mga hagit sa kinabuhi. Apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Ana ang Dios mga kaigsuonan, dili day kita dapat mahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Gibuntog na sa Dios ang kalibutan. No? So, atong pagtagad kini nga verse mga kaigsuonan, ato kining pagatunan. So, naghatag kini sa encouragement, naghatag og paglaom kanato. So, this message, no, this verse is kung ato ang pagtagad sa ato ang pagatun-an kini nga verse, no? Pressure is part of life. Meaning to say nga ang pressure is parte na sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Part of life. Kung wala na ka na pressure, meaning wala na kay life, no? Pero kung naa pa tay life, damas na sa ato ang kinabuhi. Parte na sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan nga natay mga pressure, mga struggles nga ato ang ma-meet along the way. We face dagantang mga giatubang, mga pagsulay, mga disappointment sa kinabuhi, mga responsibilities, no? As padre de pamilya or you are the breadwinner of the family, no? Naatay responsibilidad sa ato ang mga anak, sa ato ang family, sa atong ginikanan, kung wala pa ka na minyo, no? Sa ato ang trabaho, natay mga tagsa-tagsa ka mga responsibilities and uncertainties that can test our faith, no? There are some uncertainties unexpected nga mga struggles sa kinabuhi nga ma-meet nato along the way, no? That can test our faith.
nga usa kini siya nga gihimo nga tool nga testingan ang ato ang pagtuo dahil sa atong buhi nga Dios. Yet God never promised a life without difficulties. Ang Dios mga kaigsoon wala siya ga-promise nga mo ang kinabuhi is bed of roses. Ato ang kinabuhi is nindot. Ato ang kinabuhi is hayahay kanunay. Wala ka na gi-promise sa Ginoo. No? Yet God never promised a life without difficulties. But He promised His presence through them. Pero ang presensya sa Dios mga kaigsunan is anaa sa dihang naa ka sa difficulties sa imong kinabuhi. Sa dihang naa ka sa hardship sa imong kinabuhi. Sa dihang naa ka sa pagsulay sa imong kinabuhi. Sa dihang naa ka sa imong balatian when you think nga dili na ka makasurvive, na ang Dios nagauban kanimo, nagaatiman kanimo, no? Nagapanglihok ang Dios. So dili nato mabati ang presensya sa Ginoo because of worry, because of mga fear, because of the anxiety, because of the depression atong nabati nga you think nga gibiyaan ta sa Ginoo, nga you think nga wala naka atiman na sa Dios, you think nga mamatay na ka sa imong balatian, you think nga dili nakakahuman og eskwela, you think nga failure na kay ka sa imong ginapanghimo, you think nga apiki na ang situation, no? Na in that case, no, dili nato mabati nga nagapanglihok ang Dios because giunhan ta sa tuang kabalaka, giunhan ta sa tuang kahadlok. And that is the work of the devil mga kaigsoon. Mo kanay gusto sa yawa nga ilingla kaniya, tagaan kaniyag panghuna-huna nga dili maayo aron maguol ka, mabalaka ka, aron mahadlok ka, dili na ka maka-concentrate, no? Dili na ka maka ampo sa Dios kay na puno ka sa worry ug nalipay ang yawa ana because the work of the devil is to kill, to steal, and to destroy, no? Patyon niya ang atong kalipay, kuhaon niya ang atong excitement, kuhaon niya ang atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, and i-trigger niya ang atong hunahuna, no? Sudlan niya mga dili maayo nga panghunahuna. Muna nga if ever na ay mga panghunahuna nga dili maayo nga mosulod sa atoang mind, dili nato entertain. Do not dwell in anxiety. Di ta mag-dwell sa kahadlok. Ta mag-dwell sa mga discouragement nga maoy makapabar down kanato because Jesus overcome the world mga higala. So He promised His presence through them. Faith under pressure means, no, ang faith ko no nga under pressure. Today nang gitay tulad na tong message karon kagabi, faith under pressure. So faith under pressure meaning trusting God when circumstances are hard to understand. No? Amen mga kaigsunan. Faith under pressure, it means that trusting God when circumstances are hard to understand. Faith under pressure nga naagyapon kay pagsalig sa Ginoo bisan dili niyo masabtan ang mga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Pagsalig sa Ginoo bisan ang kinabuhi nimo nga naay mga pagsulay, naay mga bad circumstances nga niabot sa imong kinabuhi. No? That is faith under pressure nga naagyapon nimo pagtrust, pagsalig, pagtuo sa atong buhi nga Dios. Bisan dili na nimo masabtan ang mga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Amen mga kaigsunan. Like Daniel in the lion's den, no? Kung nakahinumdum mo ni Daniel nga nagpray raman to siya, nagampo siya sa Ginoo, and then nakitaan siya sa soldiers sa hari nga nagpray siya kay wala siya nituo sa gipaampuan sa hari nga iya ang larawan, no? But nagpray siya ni sa iya ang Ginoo, nagpray siya ni Jesus Christ, nagpray siya sa God of heavens, gidakop siya, and then gitambog siya dito sa langob sa leon. So but the miracle happens,
giubanan siya sa Ginoo, na angel gipadala sa Dios, adiyang naa siya sa lion's den, naa siya sa langob sa leon. Ang katong mga leon mga kaigsunan is wala to pakan-ag pila ka adlaw. So meaning gutom ka ito nga leon. But pagtambog ni Daniel dito, wala gani nagisi yang sanina. Wala siya kana sa leon mga kaigsunan. That is not because of Daniel, but that is because of God nga gipangalagaran ni Daniel mga higala. So there is power in prayer. Nagampo si Daniel sa diyang naa siya sa langob sa leon. Because of faith of Daniel, his faith is being tested. Faith under pressure. And then kung nakahinumdum mo sa three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, napunto sila trials, napunto pagsulay silang kinabuhi. Nga wala sila ni Bao, wala sila ni Ampo sa gipaampuan sa hari nga iyang ni King ni Bukadnezar nga yang kulit nga larawan nga paampuan, wala sila ni Ampo. So tambog sila dito, gisulod sila sa hudno nga gipainit og 7 times. But miracle happens, ang Dios nagauban kanila, instead tulo sila nga lunod sa hudno, panahimo silang upat. No, nakita sa hari nga tulo iyang gihulog, panahimong upat. Ang katuganing gahulog nga mga gatambog nga mga sundalo maoy namatay. But the three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, wala gani na nimahong sunog ang ilang sanina, wala gani na sunog ang ilang buhok. Ngilngig na pangitabo mga kaigsunan because of God, nagiproteksyonan sila. Because of their faith, nga dili sila mo pray sa laing Ginoo, dili sila mo bow sa laing Ginoo nga hinimo og tawo. But the true God nga ilang giampuan, mo ilang gisaligan mga kaigsunan. And then gitabangan sila sa dihang naa sila sa ilang pagsulay sa ilang kinabuhi nga between life and death. No? Kung ikaw adto itambog sa kalayo, murag mausab ang imong una-una nga dili na ka mo ampo sa Ginoo. Kay in between life and death nga decision. But katong three friends, willing sila nga matambog dito sa hudno, gipainit og 7 times because of their faith sa Dios. And then their confidence was not in their situation, no? Ang confidence atong mga ni Daniel, ang katong three friends, was not in their situation but in God's power and faithfulness. No? Wala silang situation, wala silang sitwasyon na nahiaguman ang ilaang confidence, but in God's power and faithfulness. Pananaa sa kamot sa Dios, anaa sa gahom sa Dios, ug ang pagkamatid-anon sa Ginoo. So pressure can either weaken our faith or strengthen it. Ang pressure nga mga ma-experience nato mga kaigsunan, duha ra ka klase ang mahitabo sa tuwa. It's either maluya ta sa atong pagtuo sa Dios, or it's either mas malig-on ang ato ang pagtuo sa atong buhi nga Ginoo. So when we bring our burdens to the Lord, trials become opportunities to experience His grace, wisdom, and strength in a deeper way. Kung ato ako nung ihatag sa Ginoo ang atong burdens, ang atong mga kabug-aton, ang atong mga kagul-anan, no? Atong ihatag sa Ginoo, atong i-pray nga kwaon sa Ginoo ang atong kabug-aton because mo nay gusto sa Dios, no? Gusto niya nga dependent ta sa iya kanunay. Gusto niya nga walay laing saligan nato, dili atong kaugalingon but saligan nato ang Dios, no? Gusto sa Dios nga dependent ta niya. Amen. When we bring our burdens to the Lord, no? Take note, trials become opportunities. Kung i-bring na to ang atong burden sa Ginoo, ang mga pagsulay mahimo ulit siyang opportunity mga higala. Mahimo siyang opportunities nga ma-experience na to ang iyang
grace, ang grasya sa Ginoo, ma-express nato ang wisdom nga ihatag sa Dios ato and strength in a deeper way. Munay nakanindot mga kaigsunan kung naatay pagsalig di sa tong Dios, no? Kay in times of trials, in times of trouble, ana kay paghatag sa iyong burdens ngadto sa Ginoo, diha nato ma-experience, diha nato mabati ang grasya nga gihatag sa Dios ato, no? Nga naa kay gikagul-an, naa kay gikabalak-an, and then gihatag nimo sa Ginoo, imong giampo sa Dios, no? Gitagaag pagtubag sa Ginoo, no? Tagaag solusyon sa Dios. So that is your living testimony nga mabalon nimo sa tibok nimong kinabuhi, nga makapangistorya ka sa uban ug giunsa ka pag-deal sa Ginoo during sa down point, ah, during sa mga kabug-aton nga naa nimo, during sa times nga naluya ka, during sa times nga low kaayo ka, during sa times nga weak ka, no? And then gitabangan ka sa Dios ug unsa man nga klase-klase nga mga trials nga naabot sa imong kinabuhi, no? It's the same God kung giluwas ka sa Dios before, gitabangan ka sa Ginoo before, it is the same God nga gatabang nimo until today, until the very present. Gitabangan ka sa Dios. Muna nga takos nga pangalagaran ang Ginoo, no? Takos nga ulian sa dungog ug himaya ang atong buhi nga Dios, kay wala ta niya pasagdi. Kay kung gipasagdan pa ta niya, maybe wala na ta karon. So mapasalamaton ta sa Ginoo mga kaigsuonan. So it is an opportunities to experience His grace, ma-experience nato ang grasya sa Ginoo, ang wisdom, no? Tagaag tag wisdom sa Dios, and strength na deeper way nga mas malig-on ta human sa mga pagsulay, no, dili ta ma-define sa mga trials nga niabot sa atong kinabuhi, but we will define of how we overcome in that certain scenario sa atong kinabuhi with the help of our Lord Jesus Christ, mga higala. Amen, mga kaigsuonan. So atong reflection this evening, una, just ask, naa ko'y question, no? Tubagon nimo sa imong kaugalingon. Una nga question, am I trusting God only when things are easy or also when life is difficult? No? Saligan ba nato ang Dios kung easy ra kayong kinabuhi, no? Daghang sulod ang ato ang pitaka or daghang sulod ang atong ATM card, daghang sulod ang atong refrigerator, yahay ang kinabuhi, naay kapiskay sa panglawas kanunay, nindot ang trabaho, nindot ang sweldo. Or musalig ba bata gihapon sa Ginoo kung walay sulod ang ato ang ATM, walay sulod ang atong pitaka, natay mga problema sa kinabuhi, financial, or even naay mga pagsulay nga niabot, no? Musalig pa ba gihapon ta sa Dios? So munay una ang atubagon nimo sa imong kaugalingon. Ikaduha, what pressure can I surrender to God today? Unsa man nga mga pressure, mga kabugaton sa imo ang kasing-kasing na naa nimo karon nga dapat nimo i-surrender dito sa Dios. Imong i-hands up, Lord, I surrender. Ihatag nako nimo ni nga kabugaton, ikaw na'y bahala ani. Unsa man, no? Bago nimo na ug imuha ka nang ihatag, iampo sa Dios through prayer. Mag-pray ka sa Ginoo, Lord, wala na ko ganahi nga ning gidaladala nako, anger bagha na, ah unsa na siya, mga sadness, mga mga problems in life, mga klase nga mga negative thinker, overthinkers, mga negative thoughts, or mga klase-klase ng mga bad habits nga naa nimo, nga ginadala-dala nimo until now. Na ba kay mga bisyo, no? Nga dapat na to i-surrender sa Ginoo because it will weigh you down, no? Birahon ka paubusan kung dili na to na ihatag sa Dios. So unsa man kaayo ang mga pressure, nga na-pressure ka, nga atong i-surrender sa Ginoo karon. Katulo,
How can this trial help me grow closer to Christ? No, atong i-pray kung kani ba nga mga trials is usa ni sa kapamaagi nga mahimo tang mas muduol ta sa Ginoo, no? How can this trial help me grow closer to Christ? Mahimo kang mas mo grow, mahimo kang mas mulig-on of that trials nga mo ang giatubang karon, no? Ikaw ray makatubagan ang unsa man nga mga trials nga naa nimo karon. Mahimo ba na siya nga usa ka pamaagi nga magtubo ka ug mobalik ka pagpangalagad sa Dios, no? Sama sa prodigal son. So just like the prodigal son, mga kaigsuonan, nga ang tanan niya nga inheritance, no, bisan buhi pa iyang amahan, iyang gikuha tanan o niadto sa usa ka lugar o nagluling hayaw, iyang gigasto tanan ang maong kwarta nga naa niya, ang inheritance. And then naabot ang time nga na kurot ang kwarta niya, nagtukat the long story short, dito na siya pakaon na lang siyang baboy nga pinakaubos nga trabaho during that time, o niabot sa point nga nikaon na lang siya sa pasaw sa baboy o gapil kaya wala na siya pagkaon. Ang usa ka trigger point nga niabot niya, gigutom kay siya, mutong napunaw na siya, mobalik siya sa balay siyang amahan. Kay sa balay siyang amahan, daghang pagkaon, no? Gitulon niya iyang kaulaw, niadto siya, balik siya sa iyang amahan. Sa diyang kapadulong siya, nalipay nga gasugat ang amahan sa iya o giilisan siya sa nina o gahikay ang iyang amahan kay nalipay siya nga nibalik ang iyang anak. So ngano na nga mga senaryo, mga kaigsuonan, nga mabalik ta sa Dios kay malipay ang Dios nga mabalik kita, no? Diya sa poder sa Ginoo. So salamat ta sa pulong sa Dios this evening. Before ta mo-close, let us pray. Labing gimahanan Dios nga langit manamahan, salamat Lord sa maong mensahe nga mong gipadangat karong kagabihon. Bless kani Ginoo, daghang mga katawhan ang makakita, makadungog ani nga video nga mahikap kani sa ilang kasing-kasing nga mabag-o ang atong mga kaigsuonan nga naay kabugaton, nga naay mga kagul-anan, naay mga ipangagian sa kinabuhi, nga naay pagbag-o nga magkat-on sila sa pagsalig diya kanimo. Kay imuhanang gi-overcome ang kalibutan, O Lord Jesus. Wala ako'y mahimo gid mo pala yung panabang. This is not my word, but this is your word, O Lord God. Salamat Ginoo sa imo ang panalangin. Salamat sa presensya ng padangat karong kagabion. Dungog gimayang nabalik kanimo in Jesus name. Amen. So God bless and good evening kanatong tanan, mga kaigsuonan.